High school, isang mundo kung saan ang katayuan sa buhay ang batayan ng lahat. Kapag bago ang cellphone mo, branded ang bag mo, at may mamahaling coach na naghahatid sa'yo, ikaw ang reyna. At yan si Ann. Oh, tingnan niyo kung sino andyan. Guys, tingnan niyo ang sapatos ni Leia. Vintage ba yan, Leia? O baka naman hinalungkat mo lang yan sa ukay-ukay ng mga nasurugan. Bagay na bagay sa mukha mo, mukhang katulong. At syempre, andyan din si Leia. Tahimik, simple, laging kupas ang uniforme at araw-araw nagtatsagang sumakay sa pampublikong jeep. Buwan-buwan, ginawang misyon ni Ann na sirain ang buhay ni Leia. Tinatapon ang mga proyekto niya, pinagkalatang magnanakaw siya at pinapaalala sa lahat na hindi siya karapat-dapat sa mamahaling eskwelahang ito. Pero bakit nga ba? Bakit ang isang taong tila nasa kanya ng lahat ay naggalit sa isang taong tila walang-wala? Ang sagot, hindi galit. Ang totoong dahilan ay matinding inggit at may malalim na lihim sa likod nito. Isang hapon, habang bumubuhos ang malakas na ulan, nakaharap ang dalawa sa bakanting classroom. Tapos ng klase at nag-aaral pa rin si Leia, biglang pumasok si Ann. Basang-basa ang sapatos at marakas na ibinalibag ang mga papel sa lamesa ni Leia. Ang panino mo talaga, ano? Ikaw na naman ang top sa klase. Akala mo ba dahil paborito ka ng mga guro, mas mataas ka na sa akin? Tandaan mo kung nasa ng lugar mo, Leia. Kahit anong panino mo, scholar ka lang dito. Isang jingle ko lang sa management, pwede ka tang patalsikin. Ann, nag-aaral ako. Ayoko ng gulo. Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag mo akong idamay. Madami pa akong babasahin. Pwede ba? Huwag mo kung ma-English dyan. Nakakandi ang boses mo. Alam mo, matagal ko nang gusto mong itanong sa'yo, te. Saan mo ba kinukuha yung kaktal na mukha mo? Tumingin ka nga sa salamin. Ang dumi-dumi ng bag mo. Kupas ang palda mo at amoy araw ka palagi pagpasok. Pero kung umasta ka, akala mo kung sino kang santo? Bakit ang lahat ng tao sa eskwelahan mo to sa'yo nakatingin? Pero kahit anong gawin kong pagpapaya sa'yo, mukha ka pa rin panalo. Dahil hindi ako katulad mo, Ann. Hindi nakadepende ang halaga ko sa presyo ng suot ko. Ah, talaga? Gasgas na linya ng mga may hirap. Pero alam mo kung ano mas nakakagalit? Yung pag-uwi ko sa bahay, ang sarili kong ama, may tinatagong litrato mo sa opisina niya. At hindi lang yon. Nakita ko ang mga bank documents niya, Leia. Ang tatay ko ang nagbabayad ng tuition mo ng patago. Lahat ng financial assistance na pinagmamalaki mo, pero ng pamilya ko yan. Gali sa basa ng daddy ko. Kaya pala ang lakas ng loob mo. Dahil para ka palang dinta na sumisip-sip sa amin. Isang pulubek na umaasa sa tira-tira ng pamilya ko. Akala ni Ann paralo na siya. Nahanap niya ang pinakamatalas na kutsilyo para saksakin at tuluyang durugin ang pagkatao ni Leia. Pero hindi umiyak si Leia. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Walang bakas ng takot, tinitigan niya si Ann ng diretso sa mata. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Leia. Isang ngiting malamig, nakakakilabot at puno ng otoridad. Ann, bilib din ako sa utak mo eh. Nakita mo ng mga dokumento pero binilagtad mo pa rin ang kwento para lang gumaan ang loob mo. Let me correct you. Hindi ako binibigyan ng tatay mo ng limos o charity. Nagbabayad siya ng interes sa akin. At hindi niya pera ang pinag-aaral ko rito. Pera ko yun. Anong pinasasabi mo? Nababaliw ka na ba? Daddy ko ang nagmamay-ari ng Lily Escape Corp na umahawak sa school na to. Hindi, Ann. Ang tatay mo, tagapamahalan ng eskwelahang to.
At ang masasakit na katotohanan, ang tatay mo ay tatay ko rin. Manahimik ka. Magkaiba tayo ng mundo. Huwag mo kaming itulad sa marumi mong pamilya. Magkaiba talaga tayo ng munduan. Dahil ang tatay natin, oo, iisa, ang lalaking nagbibigay sa atin ng apelyedo ay isang mahirap at poon sa utang ng manager lang noon. Hanggang sa pakasalan lang niya ang nanay ko. Ang nanay ko ang totoong may-ari ng buong lupang kinatitirikan ng eskwelahang to. Kasama ang subdivision na tinitira nyo ngayon. Nung nag-divorce sila dahil nahuli ni mami na nang bababae siya at ang nanay mo ngayon kinuha kanya dahil sa awa ng pamilya ko. Binigyan siya ng maliit na porsyento sa share para maipakain sa'yo. Pero ang kontrol, ang pinakamalaking yaman kay mami. At dahil ako ang nag-iisang legal na anak, sa akin lahat ng yan mapupunta. Hindi. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Kung mayaman ka, bakit nagtitis ka sa jeep? Bakit tinahayaan mo lang akong tapakan ka? Nag-jeep ako dahil gusto kong maranasan ng normal na buhay bago ko hawakan ng kumpanya. At hinayaan kitang tapakan ako? Hindi, Ann. Pinapanood lang kita. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang inggit sa puso mo. Isang taon mo akong binubuli dahil deep inside, alam mo, kahit anong bili mo ng branded na gamit, hindi mo bibili ang respeto ng tao. Ikaw ang peging prinsesa rito, Ann. Isang anino. Kaya bago mo ko talsikin sa eskwelahang to, mag-isip ka muna. Dahil sa isang pirma ko lang sa Board of Trustees, kaya kong bawiin ang posisyon ng tatay mo, ang kotse mo, ang mansyon nyo, at ang pananatili mo rito. Kaya kung ako sa'yo, luluhod ako ngayon at magmamakaawa na huwag kong sirain ang buhay mo. Hindi nakapagsalita si Ann. Patakbong lumabas siya ng silid-aralan habang umihigpit, basang-basa, lumabas sa ulan. Hawak ang kanyang natitirang piraso ng pride na tuluyan ng nadudurog. Ang bully na nagmalaki ay patunayang hindi lang pala basta kapatid ang kaaway niya, kundi siya palang parasite na nabubuhay sa yaman ng taong halata niya.